Kung ikaw masyado kang pusakal na partisan, kung mapolitika ka masyado, boboto ka ng sa tingin mo kontra sa interes ni Inday Sara. Mm. Kailangan ba na ilabas yung mga tax records para patunayan na merong amassing of ill-gotten wealth? Ay, ang problema ko ganito. I will not oppose or reject any subpoena to a tax record, provided, you know, SALN hinihingi mo repairs to the time that you were vice president, si BP Sara. Kasi pag lumampas ka doon, malabo yun na isama sa impeachable offense. Kung gusto mo, di magdemanda ka ng iba outside of the impeachment trial. Otherwise, tama yung sinasabi ng depensa. Nangingisda lang kayo. Fishing expedition lang kayo. Pangalawa, sa akin ang pananaw, yung si VP Sara at ang kanyang kabiyak, na pareho sila abogado. Alam nila kung ano ang mali, ano ang dapat na ideklara. At wala silang idideklara doon na hindi nila may papaliwanag na nakamit nila yon sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Kasi kung sasabihin mo lang na yung lumaki ang iyong income from one year to another or from previous years to succeeding years, ay may problema ka. Lalong-lalo pa nga, ang parang nagiging basis nila sa ill-gotten wealth Kung hindi ako nagkakamali, 10 taon may higit. Ito yung income yun. After 10 years, lumaki. Teka muna. Unang-una, yung mag-asawa, nung ito'y hindi pa siya vice mayor, hindi pa mayor, meron ng bupete yung mga yan. May law office na. At maraming kliyente. Pag may law office ka, siyempre kikita law office mo. So, malabo yung sinasabi nila na isasama mo yung mga nakaraan. Pero ganun pa man, Mm. basta sa aking pananaw, ang isang taxpayer kagaya ni Daisara at ni Attorney Manscott, hindi yan maglalagay dyan sa SALN nang hindi nila may papaliwanag kung ito ay ill-gotten. Kasi kung ill-gotten yan, hindi nila ilalagay doon. Kasi ang basehan lang nila ng ill-gotten wealth is based on the increase in their bank accounts. Plus, sinasabi nila yung sa AMLA, yung mga transaction daw, billion-billion. Unang-una, may pag-aamin ng ALMA. Ano to? Anong tawag doon? Carlo? Yes, attorney. Ano nga yun? ALMA? AMLA. Sa AMLA, attorney? AMLA. Yung AMLA, meron ng pag-amin sila na nagkamali sila. Yung isang transaction, hindi pala billion yun. Mukhang 1 million lang yata yun. Mm. Doon lang, may problema ka na doon. Dahil ang sabi mo, billion-billion transaction. Pangalawa, yun yung AMLA, pag more than 500,000 na transaction, automatic nire-record nila yun. Gaya ng pinaliwanag ko sa inyo, kung meron kayong time deposit, di ba, like time deposit kayo ng 1 million, dahil more than 500,000 yun, automatic naka-record yun. Pag yung nag-good, dumating na yung period na time deposit mo, siyempre, i-withdraw mo na yun. Ibibigay na sa iyo yung kita mo doon. Second transaction na naman yun.
Pag binalik mo yun sa account mo, third transaction na naman yun. Madali sabi, nagiging times 3 ang mga transaction mo. Ngayon, kung i-consider mo 10 taon ng pinagbabasehan mo ng transaction, ay aabot nga ng billion yan. Kasi times 3. Times 3 ang palagi mong multiplication yan. O, kaya, kalokohan mo yan. Ngayon, ang tanong, papayag ba ang impeachment court? Eh, gaya nga ako ng sinasabi natin, yung impeachment court, yung impeachment trial, not only is it a judicial process, but a political process. And being a political process, it means it's a numbers game. So, depende yung sa botohan ng mga senador. Diyan na papasok yung pagkapartidista. Kung ikaw masyado kang pusakal na partisan, kung mapolitika ka masyado, boboto ka ng, sa tingin mo, kontra sa interes ni Inday Sara. Sa ngayon, 13 sila. Ilan ba itong nandito sa... Parang 9 na lang yata sila. 3 ang nawawala Yes, attorney. Di ba? O edi, pag nagbotohan, talo palagi sila. Pero ako kahit na manalo ang kabila na masumpi na, yun ang aking pananaw doon. Hindi niyo mapuprubahan na may pagnanakaw ng pera ng bayan. Malabo yan, malabong. Kung yan lang ang magiging patay. So, even mabuksan pa, for example, Attorney San, mabuksan talaga yung BIR records, ay magiging iba din yung impact sa kanila nun. Anong way mo sabihin iba ang impact na? Anong impact nila? Well, regardless sa kung mabubuksan or hindi yung BIR records, Attorney Sal, makikita doon talaga sa records kung ano talaga yung dineclare na yun, sa mga kinita ng mag-asawang Vice President Sara at Attorney Manasseh. Gaya na sinabi ko, yung kailangan kasi yung limitado lamang doon sa income mo nung ikay maging impeachable officer. Huwag ka nang lumampas doon. Kasi pag lumampas ka doon, talagang ang purpose mo, naghahanap ka talaga ng ebidensya na may ill-gotten wealth. Kung meron man, magdemanda ka, hindi sa impeachment. In other words, that's graft. Hindi siya, ordinaryong graft lang yun. Huwag mo na isama sa impeachment kasi mas mataas ang grado ng impeachment. Kaya nga high crime High crime. Ayan. Kaya tingnan natin kung ano, kasi sa ngayon sa mga senador, kailangan pa nila ng panahon na pag-aralan kasi maselan daw yung usapin. So hindi sila nagkasundo kahapon kaya sa Monday na lang daw, tutuloy pa nila yung kanilang pag-uusap sa Lunes.